Pag-usapan natin ang stroke in the young at ang lagay ngayon ni Lance kasama si Mobile Journal Yeda Pascual. Yeda, wala nang magka-stroke itong si Lance. Nag-improve na ba yung kanyang kondisyon? Pops Ray, hanggang ngayon wala pa talagang improvement. Base nga dun sa mother ni Lance, ang kwento niya is talagang tulog pa si Lance. At ang kaya niya lang gawin is igalaw yung kanyang paa tapos kumisap-kisap kahit na nakapikit yung mata. So parang ayun daw yung way ni Lance para iparating sa kanyang pamilya na kahit paano naririnig niya sila. Kaya lang talagang hindi pa kaya ng kanyang katawan, hindi niya pa kaya magsalita. Yeda, napakabata, 21. And Yes, hindi lang ito yung unang pagkakataon na nabalitaan natin na may na-stroke na nasa early 20s. Ito bang stroke in the young? Ano ba ito? Is this a common phenomenon sa mga kabataan ngayon o bihira pa rin? Pops Ray, pinaka-common talaga ang stroke sa ating mga elderly, yung mga nasa senior, di ba? Kapag ka-stroke in the young, kasi matuturing daw yan, kapag ka 45 years old, pababa. So yan, yung case nga ni Lance, stroke in the young. Ang factor din daw, Pops Ray, posible na nasa lahi. Nasa lahi? Yes, kasi yung father nga ni Lance, nagkaroon naman ng mild stroke noong February. Pero ang kadalasan daw na tinitingnan ng mga doktor kapag ka-stroke in the young, kapag ka may problema sa puso, may buta sa puso, may blood vessel problems, ayun daw, kadalasan. Saka yung mga kabataan daw kasi, Pops J, aktibo yan physically. Kaya kadalasan daw may mga cases na napupunit, yung cervical neck. Yes, ayan, factor din yun. Tapos hypertension, diabetes, excessive alcohol intake, paninigarilyo, at yun nga, paggamit din ng pinagbabawal na droga. Kaya pa yung nga ni Doc Pops J, iwasan sana hanggat maaari yung pag-inom ng alak. At saka syempre, yes, yung cholesterol, magkakaroon ng mataas na cholesterol. Pati nga yung paggamit ng droga kasi nagkakaroon daw yan, nagiging cause yan sa pagkakaroon nga ng problema sa ating blood vessels. In substance abuse, ano? Pero ano ba yung nag-trigger dito, Yeda, kay Lance? Meron ba siyang triggering factor para magkaroon siya ng stroke? Pops Ray, hindi ina-expect nung kanyang pamilya na mangyayari ito kay Lance kasi nung mismong araw na yun, nag-update pa siya sa mama niya kasi nasa dorm siya sa Iloilo, yung mother niya, family niya nasa Capiz. So kahit paano, nag-update pa daw, nagluluto ako yung mga ganong bagay. Kaya nagtataka sila kasi ang bukod tanging lang sinabi ni Lance, dumaing nga siya mga around 11 p.m. sa mga dormmate na masakit yung ulo niya. Other than that, wala naman daw ibang senyales na sinabi si Lance sa kanila. Hindi umiinom, hindi naninigarilyo. Yes, walang bisyo. At kung iinom man, occasionally. Actually, Pops Ray, active dancer pang araw ito eh. Talagang aktibo, yes. Tapos sumasali pa daw sa mga competition, kaya hindi nila inaasahan na mangyayari ito kay Lance. Oy, matapos ang sumailalim ito sa dalawang operasyon, ano pa ang gagawin dito kay Lance, Yeda? Pops Ray, hanggang ngayon, wala pa namang sinasabi yung kanyang doktor sa kung anong operasyon pa yung kailangan gawin. Pero ang iniintay daw kasi talaga is magising si Lance. Kasi kapag nagising na siya, pwede naman na siyang iuwi sa kanilang bahay. Pero syempre, expect ng kanyang family na talagang magiging lantag gulay na si Lance. Yeda, alam mo, 1.2 million pesos ang running balance ng pamilya, no? Paano natutustusan ng pamilya ni Lance itong gastusin dito? Pops Ray, talagang hirap na hirap. Ayun yung paliwanag ng mother nila sa akin. Yung father niya, nakaka-stroke nga lang, kagagaling lang sa stroke, nanunilisit ng pera kung kani-kanino. Samantalang siya naman, humihingi ng tulong sa mga lingkod bayan, sa kanilang lugar, baka kahit pa paano makatulong. Pero yung 1.2 million, Pops J, last week pa yan. So another 7 days, nadagdagan na naman. Kaya hanggang ngayon, hindi pa nila nasisettle yan. At may mga gamot pang araw na nireseta na hanggang ngayon hindi pa nila mabibili dahil talagang hirap at wala talaga silang pagkukunan ng pinansyal. May paparating pang gastos. Okay, maraming salamat, Mobile Journal Yeda Pascual.